Nag-umpisa ako, birthday ko noon eh, December 10. Yun, nag-umpisa ko ng ano. Sabi niya, gusto mo pa ba ikaw? O baka hindi ako napapagod, nanay, basta kumikita. Wala kang nararamdamang pagod, kahit sa'yo wala kang hanap buhay. Diba? Kasi may mga anak kang, hindi ko nga nararamdaman yung pag may mga anak ka aawain mga papaluin mo, pagpagod ka, hindi, wala sa akin yun, basta ako, sige, tuloy ang trabaho. Yun, sabi nanay ko, sige ka, bukas dagdagan mo ng dagdagan. Hanggang sa naging 10 yung kala namin, pag ganun lang kami, hanggang sa naabot na nga ng simbang gabi. Ayun. Pagkaraan ng simbang gabi, ano yan, 12, sabi niya, ikaw ba makatatagal ka pa dahil puyatan, simbang gabi? Oo naman, kasi doon ka lang babawi, di ba? Okay. Sabi niya, sige, kung kaya mo, ako na lang tutulong sa'yo. Kaya kami lang dalawa mag-ina. Ang nag-ano talaga, dahil wala pa naman akong anak na maaasahan, dahil puro maliliit pa kaya yung mga inuupahan namin, hindi naman kami pinagbayad na, binibigyan na lang namin ng bibingka, merienda nila. Ayun, pagkaraan nun hanggang sa mananahain, taon-taon, yun na naging namin. Ako po si Luz Beminda Aquino. Sa pagkadalaga, Rubio. Ang asawa ko Segundo Aquino ang pangalan ng asawa ko. Nagsimula yung pagbibingka ko kasi ako sa anak ko. Yung mga anak ko wala akong mapagkuhanan kung saan Pero nag-umpisa ako 1978. Kasalukuyan akong doon sa buntis doon sa anak ko, naglilihi ako noon. Wala akong kundi sa magulang ko lang ako umaasa ng ikabubuhay namin. Ngayon, sa pag-iisip kong hindi kami aasahin sa ganun lang, bigay-bigay lang ng magulang, iniisip ko, maghanap buhay. Naalala ko yung sa magulang ko na sabi ko sa nanay ko, Nay, pwede ba akong magbibingka? Ikaw na lang muna ka mo magtitinda, ako magluluto. Tumango naman ang nanay ko, sabi niya, gusto mo ba? Sige, tutulungan kita. Ako muna magtitimpla, ikaw ang humarap sa kalan. Opo, kasi kailangan namin talaga ang Hindi kami pwede lagi umaasa sa inyo. Sige, ganon. Pagka ganon, binigyan ako ng halagang 100. Ngayon, doon sa 100 na yung pinabili lang niya ako ng 2 kalan muna. Ngayon, doon sa 2 kalan na yun, inumpisa namin, bumili na kami ng 3 kilong bigas. Tsaka, lahat na sinabi niya sangkap, ganun. Pagkasyain mo yung 100. Ang bigas nun 1.20 lang ang isang salop. Huwag-huwag pa, hindi naman ikukumpara mo sa ngayon. Kasi, bumili ako. Sabi niya, sige, dali mo para mamayang hapon. Ibabad mo ngayon. Binabad ko, tapos kinabukasan, pinagiling niya sa akin. Sabi niya, pinamalengke ko tuloy lahat ng gamit. Nakaano yata ako nun 90 pesos. Lahat na yun, sangkap, nandun na. Sabi niya, sige ka, magpapaalam ako dun sa pinakakanto ng kanto boy, Malolos. Siya nagpaalam, nag-ano lang kami. Naglagay lang kami ng isang lamesa. Tapos may nag-alok na mga bunot-bunot, kahoy. Wala pa talaga kaming
puhunan. Talagang inobliga ko yung sarili ko na, tapos sabi niya, sige Eri, baka kamo, Eri, merong bunot, may nagbigay ng kahoy. Wala talaga kami puhunan kasi talagang yun ang ano. Sige ka ako. Nay, eto na. Sige ka, magtitimpla na ako, magpaano ka na. Nagtayo kami ng ano, inumpisa lang namin sa 3 kalan. Hindi pa kami nagpaparikit. Humihinto na yung mga jeep. Ano ba ikayan? Ano ba yan? Sabi niya. Di, bibingka. Naku, masarap ikayan. Sabi gano'n. Sige po, yan mo, pagkaparikit po namin, ano na kayo, modern na kayo para ano, ayun. Pag umpisa na gano'n, nag-umpisa na kami ng alauna. Isa na kami magparikit ng nanay ko. Sabi niya, sige, magano ka na. Ako na ikaw maggugupit ng dahon, lahat. Hawakan mo na. O sige. Sabi ko gano'n. Ako na mag-ano. Timpla naman nanay ko, timpla. Mga nakahilera na pala. Di ko alam, nakapila na pala yung mga bibili. Kakagalit pa, nauna. Sabi ko, sige. Ano na kayo? Wala pa yata kami 4:00, yung 3 kilo na yon. 4:00 ng hapon, natapos kami. Ayun, yun ang ano namin. Hanggang sa kinabukasan, pabili uli nanay ko ng dagdag. Hanggang sa ano na nga, ayun. Hindi ko na nga inubliga nanay ko na magtinda kasi siyempre may sakit na hika, madaling hingalin. Kaya sabi ko, Nay, ako na lang kukuha na lang ako ng isang makakatulong ko. Mayag naman siya. Ayun, hanggang sa nakatulong ko na yung ate ko, unti-unti, malakas. Hanggang sa kami na nga, ginaya na kami nga doon eh. May gumaya sa amin nung nakitang mabili. Doon nga, sa Kanto Boy na, di ba may bakery may bakery yun eh. Ayun, doon lang ang namin. Tuloy-tuloy na lang yun. Hanggang ngayon, hanggang sa magsilaki mga anak ko. Basta ako, paghanap buhay na ganyan, kailangan maano ka, yung masaya ka dyan sa trabaho mo. Hindi mo kailangan yung bang maginanakit ka kung sino yung may kasabay ka na riyan. Okay lang. Basta kako yun sa atin, yun ang timpla. Kaya sa amin, yun, gayahin man kami, bumabalik pa rin kasi iba nga naman ng ano. O di, gano'n na nga yun. Sabi nila, maraming nagtatanong, ano po ba, paano po ba pagtitimpla nito? Di, gano'n lang ang sasabihin mo. Siyempre, sasabihin mo ba kung ano yung mga sikreto mo? Di, sa panahon ngayon, kailangan eh. Ako naman kako eh. Kayo, pilitin nyo ka kung paano ko pinano yan. Kasi ako, sa customer, tinatanong ko, masarap po ba? Opo, masarap. O di, naniwala naman ako dahil nga balik-balikan ka, di ba? Hanggang sa taon-taon, dumadami customer mo, nababalitaan na kung saan-saan. Hanggang sa mga magsisilaki na nga yung mga anak ko, sila na nakakatulong ko, saka yung mister ko. Pero, ano lang yun, pagkapanahon lang talaga ng kasi ang trabaho ko talaga, laba plancha, kahit ako nagtitinda, laba pa rin. Sa hapon, uwi ka para magtinda ka lang nun. Nahirap din ang pero pag ang isipin mo, yung hirap ng buhay, hindi ka makakausad. Pero kahit kami ganito lang, okay na sa akin to. Yung pamumuhay na ito, okay na, pati mga anak ko masaya na sa. Sabi ko sa kanila, huwag na kayong yung tawag dito, yung nananagili sa hanap buhay, di ba? Yung bakit si ganon, yun ang trabaho lang, bakit ganito, hindi, pareho tayong kikilos lahat. Pero saan ka pa? Ngayon lang din ako, yung mga anak ko, sabi ko, pag ayaw niyong tumulong, huwag kayong kumain. Ginaganon ko talaga sila. Natuto naman yung mga anak ko hanggang ngayon. Nakakatulong mo pa. Ayun na. Yung problema dumating sa pagtitinda ko, yung kung minsan may nagsasabi na, naku, hindi maano yan kung ano. Minsan, bakit kaya doon dinumog? Ganon ang ko. Naku, parang nakako tayo nito, humina, bibingka. Binago ko ngayon ng timpla. Yung mga nagpapaluto, sabi ko, ano ba paluto nyo? Yung ganon, may maalat, may sariwa. Ganon lang. Ang iniba ko, ginawa ko, pinagsama-sama ko yung sumampol ako ng
may kasamang keso, maalat, saka itlog, saka ako nilagyan ng gata ng nyug. Marami nakagusto nun. Binago ko style ng ano ko. Kaya nag-click na naman. Doon sila nawili sa ganong luto. Hanggang sa bumalik na unti-unti. Napakahirap din pala ako nung pagka may kasawano ka. Pipilitin mo talaga yung tinda mo, maibate lasa. Ayun, ginawa ko lahat yung paraan para bumalik. Kaya sabi nung buhay pa nanay ko, ano ba ginawa mo? Ewan ko. Basta ako, ganun lang niluto ko. Hindi ko na rin sinasabi kung paanong style ginawa ko. Ewan ko sa kanila, basta ako. Yun lang niluto ko. Ayoko nga kasing minsan, di ba, gagayahin ka. Ganyan, pati pagpapagiling mo, gagayahin din. Ayun. Kaya bahala ka na nga. Ayun. Yung mga naging hanggang sa nagkaroon ka ng maraming katulong, hindi mo kasi, minsan kasi ayaw nila yung mga katulong mo, hindi rin sanay magluto, no? Ikaw pa rin ang hahawak sa kalan. Kahit na nahihirapan ka, ikaw pa rin hahawak ng kalan. Hindi na sila. Kasi nga, hindi nga nila alam ang diskarte ng pagluluto eh. Meron kasing yung isa, ganun ang gusto ng apoy, malakas. Hindi naman maganda sa pagluluto yung malakas ang apoy, tapos mabibigla. Nawawalan din ng gana mga customer. Kaya palibasa ako may-ari. Sa akin magre-reklamo. O, sige ka ako. Hayaan mo ka. Ako na nga ano gusto mo. Ayun. Naku, marami rin. Ay, hindi ko na pinapansin yun. Ako, siyempre hindi mo naman mayaalis yun, di ba? Kaya nga ako minsan, mapapansin mo, may nagluto ko ganito, may nagluto doon. Yun na lang. Buti nga ka mo, may alam, doon mo malalaman kung yung tinda mo, masarap. Kasi, siyempre, doon pa rin, marinig mo yung mga bulungan ng tao. Yung nga doon, dito gusto ko. Ganun, sige. Ipagluluto ko kayo hanggang sa nga, minsan hindi ko na rin kaya pag marami kang customer. Mga nagkakagalit din Pagka ako nauna dyan. Madalas talaga may makakagalit ka dyan, hindi mayaalis yung may kagalit ka. Akala may inuna ka ng isa doon. Siyempre, una-una yan, minsan magbigay ka na ng number para lang palakasan yata dito, tara na. Puro may sasakyan pa naman, no? Kaya sabi ko, bahala kayo. Ako naman kako, talagang, kung sino lang yung nauna, unahin mo. Kasi kung minsan, yung unang binigyan mo, ngayon lang daw ikaw dumating, nabigyan mo agad. Paano ka? Kung minsan, nagsabi na yan, babalikan lang. Di, minsan, ayaw naman nila maniwala sa ganun Di, hayaan mo sila kung anong nais nila. Makikipagkagalit ka dyan. Wala naman tayong mapapala sa pakikipagkagalit. Basta kung ano yung ko, sige ka ako sundin mo. Minsan may mga katulong akong masungit din. Huwag niyo nakakong pansinin. Hayaan nyo na, nagkaaway na kayo dyan Ginaganon ko na lang yung mga katulong ko. Mapapaaway ka lang. Minsan may lasing ka pang Ganon. Ayun. Lahat naman talaga nakakaano mo. Hindi mo naman maiwasan yun Lalo pagka kinaiingitan ka na. Ako, mayroong nagpipintasan pa. 5 piso, itlog lang. Itlog lang nakalagay. 5 piso lang yun. Pero nung sa magulang ko pa, cheese. 10 centimos. Ngayon, 5 piso, iba may 5 piso. 10 centimos. May isang itlog na rin yun. Yun, kung sa magulang ko pa. Yun. 10 centimos. Tapos, pag bumili ka ng 5, hatiin mo pa yung sa gitna para makabili ng 5. Pero masarap na yun. Ayun ang Kami, nagpapano na sa amin, mga nagtitinda. Hahango sila. Di maaga kami magluluto. Minsan ilang tao yung maghihintay. 5, kukuha ng mga dala-20. Ilalako nila. Maya, hindi pa na eto na uli. Wala pa kami, di pa natatapos yung order. Ayun ang namin. Yun ang naging business ng nanay ko nung nagpapalako siya ng bibingka sa mga trabador. Malaking tulong sa akin yun. Kasi talagang hanap buhay ko laba plancha. Pero pag tungtong na magpapasko, nakakaipon na ako. Medyo nasusunod ko na yung gusto ng mga anak kong bilhin. Yun.
nakakapundar ka ng kahit konting gamit lang. Hindi naman ako maluho, basta meron ka lang nakikitang kailangan ng anak mo. Sa akin, masaya na ako ng ganun. Huwag mo nang pilitin na yung sarili mo, iangat mo pa. Tama na yung ganun, basta kumakain ka. Ako kasi yung ibang naghahanap buhay gusto makuha lahat yung nais nila, di ba? Pero sa akin, tama na yung kumakain kami 3 beses, tapos nabili ko yung gusto nila. Hindi sila naiiwan sa mga lalo pag magpapasko, nabibili mo yung mga kailangan nila sa buhay, mga pagkain. Hindi na ako naghahangad na kung ano na pabibilin mo sa bahay. Nagpapasalamat na ako dahil sa dating hirap mo sa buhay, nakaangat ka kahit konti, na isalba mo yung mga anak mo. Hindi man sila nakatapos ng pag-aaral, sila naman ang may, nun, isa lang naman ang napagtapos ko 2. Yun nga, na dito, yung teacher sana. Yun, dyan din sa yan, tinatulong ko rin siya para makatulong. Dati makikita mo siya dati dyan sa may, Santo Rosario, dyan sa may papuntang Doongan. Yan, Epistrella. Sa ngayon, dito naman na siya makita rin uli. Sa may Epistrella din. Kaya lang, Malolos na rin to, mismong tabi ng Central Malolos School. Diyan din naman kami lumalayo dito Dito lang kami talaga. Hanggang sa ngayon, inabot na kami ng 45 years na. 45 dekada na yan. Wala namang pagbabago. Kaya, okay na sa akin yung ganitong buhay. Basta walang nagkakasakit, walang... Ayun, ang umpisa namin, pagka yung simbang gabi, halos, umpisa namin, alas 12, nandito na sila, dahil ayusan. Ang tapos niyan, pagka may simbang gabi, magdamaga na yan. Ayun, tapos open ulit sila ulit. Pinabukasan, pahinga lang konti. Ako naman ang pumapalit sa araw para sila makapamahinga. Ako muna mag-uulasan. Ganun lang yan. Okay. Yung mga na nanonood, kung sino man. Narito lang namin ang pwesto namin sa Santo Rosario. Kailera lang to ng Malolo Central School. Dito niya yung natatagpuan. At kung mawala man kami dito, malapit-lapit. Hindi rin kami lalayo dito. Dito lang yan umiikot. Sa Aling Lucy, Bibingkahan. Yun lang. Salamat po.